Si Hae-young ay makikitang tinatalo ang mga skeleton, at pinuri muli ni Sang-woo ang kanyang kakayahan. Pagod na si Hae-young sa pangangaso, at sinabihan siya ni Sang-woo na kunin ang mga na-drop na mga item ng skeleton para maibenta niya ang mga ito mamaya sa paglabas. Nakatanggap siya ng text mula kay number 2 na nagsasabi na sinuri na niya ang lugar, ngunit wala pa siyang nakikitang coin na hinala. Nang marinig ito ni Sang-woo, inutusan niya si number 2 na buksan ang isang dimensional gate at sinabihan ng iba pa niyang mga clone na tumulong sa paghahanap. At sa panel na ito ay pinapakita ang iba niyang mga clone na tumitingin sa hunting ground sa paghahanap sa mga impostor. Si Sang-woo at Hae-young ay patuloy na nangangaso, at ang mga clone ay patuloy na hinahanap ang mga nagpapanggap. Pagkaraan ng ilang oras, ipinaalam ng mga clone kay Sang-woo na wala silang nahanap at natingnan na nila ang buong hunting grounds. Si Sang-woo ay nadismaya, at sinabi sa kanila na bumalik na sa kanilang orihinal na gawain. Pagkatapos ng tawag sa telepono, tinanong ni Sang-woo si Hae-young kung kamusta ang pakiramdam niya sa pangangaso, at sinabi ni Hae-young sa kanya na ito ay nakakagulat at siya ay kumita ng mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Iginiit ni Hae-young na hatiin ang kita, ngunit si Sang-woo, sa pagiging giga-chad niya, ay nagsabi na hindi niya kailangan ang pera at kaya niyang makakuha ng malaking kita rin para sa kanyang sarili. At sa pagsabing iyon, binabaybay na nilang dalawa ang daan pauwi. Ngunit nang bigla, habang lumiliko si Sang-woo sa kanto, nakita niya si Shen Junyang na nakikipag-usap sa isang hunting ground officer. Mabilis na sinabihan ni Sang-woo si Hae-young na magtago, at nang gagalaiti ang kanyang mga ngipin, nagtataka kung bakit nasa E-rank dungeon si Shin. Ang tanging masasabi niya lamang dito ay siya siguro ang impostor. Lumipat ang eksena sa ahensya ni Mr. Kang kung saan nakikipag-usap siya kina Kim at Mr. Kang tungkol sa mga pangyayaring naganap. Walang duda si Kim na si Shin talaga ang impostor. At sumagot sina Sang-woo at Mr. Kang, na sinasabi na hindi nila naisip ang bagay na iyon. Sinabi ni Sang-woo na walang dahilan para si Shin ay pumunta sa isang E-rank hunting ground, at ang Haesung Guild ay may sapat na lakas ng mga tauhan upang tingnan ang isang lugar na tulad nun. Si Sang-woo, na inilalagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, ay nagsasaad na malaking katangahan ito kay Shin na gawin ang isang bagay na tulad nito pagkatapos niyang bigyan ito ng babala, at dapat siya ay may sapat na natalino upang hindi na siya guluhin. Ngayon ay dinala ni Kim ang usapan sa pakikipaglaban niya sa chick na may purple hair dati, at tinanong niya si Sang-woo kung bakit hinayaan niya itong mabuhay. Ipinaliwanag ni Kim kung paano at kung saan siya lumaki, at ang taong tulad ng purple hair chick ay sasaksakin ka lamang sa likod kahit naaawa ka pa sa kanila. Inulit niya at sinabihan si Sang-woo na itigil ang pagiging malambot at ipakita sa mga taong sumisira sa kanya ang pagiging walang awa. Sinabi niya na sasamantalahin ng mga taong walang pakialam ang mga bagay tulad ng pagmamakaawa at mabubuting pabor, at ang mga taong iyon ay patuloy na gagamitin iyon para sa kanya. At sinabi niya na hindi maikakailang isa si Shin sa mga taong iyon. Ang isang pagsasalaysay ay nagbubukas habang ipinapakita na ang mga impostor ni Sang-woo ay nagsisimulang gumawa ng mga malulupit at mas malulupit pa na mga bagay. Makikita ang mga peking clone na inuutusan ng isang partido ng mga hunters na hindi lamang isuko ang kanilang mga nahuli, kundi pati na rin ang kanilang mga kagamitan. Isa sa kanila ang nagpahayag ng kanyang pagkagalit sa hindi patas na pagtrato, at sinipa siya ng peking clone ni Sang-woo sa tiyan at sinabi sa kanila na hindi siya nagtatanong kundi inutusan silang tanggalin ito. Unti-unti na hindi maiiwasan, ang reputasyon ni Sang-woo ay bumagsak ng napakababa. Hindi na makayanan ni Sang-woo ito, at makikita siyang nag-aayos para bumalik sa hunting grounds, na sinasabing hindi na niya kayang marinig at panuurin ang ganitong balita. Sa isang tawag sa telepono kay number 2, nagtanong si Sang-woo tungkol sa daloy sa pagtukoy sa mga salarin. At sinabi ni number 2 na wala pa ring senyales sa mga impostor, pero sinabi niya kay Sang-woo na siya ay nakakita ng isang importanteng bagay at sinabi kay Sang-woo na ang Haesung Guild ay pumasok sa E-rank hunting ground. Si Sang-woo, na nabigla, ay nagtanong kung sigurado ba siya na sila iyon, at si number 2, nang makita ang grupo ng mga hunters na may mga bandila ng Haesung Guild, ay kinukumpirma na sila nga. Si Sang-woo, na galit, ay nagutos kay number 2 na buksan ang dimensional gate at sinabi sa kanya na siya mismo ang haharap sa kanila sa hunting ground. Hawak ng isang miyembro ng Haesung Guild ang kaparehong damit ni Sang-woo.
Nang may biglang bumagsak sa lupa sa likod ng hunters, at ito ay si Sang-woo na may hawak na cursed sword. Galit na nagtanong si Sang-woo kung ano ang kanilang ginagawa, pero sinabi sa kanya ng isa sa mga hunter na hindi nila alam kung sino siya, at kung gusto pa niyang mabuhay, dapat na sundin sila. Napabuntong hininga si Sang-woo, nang makita kung ano ang hawak ng hunter, at itinutok ang kanyang cursed na espada sa kanila, na sinasabi na tatapusin na niya ang pakikialam ng Haesung Guild sa kanyang buhay at hindi na siya magpapakita ng awa. Sabay-sabay na sumalakay ang lahat ng miyembro ng Haesung kay Sang-woo, at si Sang-woo ay umatake sa isa sa kanila, at tinutukan ang kanyang leeg. Ngunit biglang, isang pagsabog ng pulang liwanag ang nagliparan, at makikitang naharangan ng purple-haired chick ang kanyang pag-atake. Sinabi niya sa iba pang mga miyembro na umatras, at sinasabi na siya pala ang tunay na Sang-woo. Si Sang-woo, na nalilito, ay nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pahayag na iyon, at ang purple-haired chick ay natuwa nang makitang muli si Sang-woo at nagkomento na siya ay nagkaroon ng magandang pangangatawan ngayon. Sinabi ni Sang-woo sa kanya na itigil ang tungkol doon at sinabihan siyang linawin ang pahayag niya kanina. Sinabi ng purple-haired chick sa kanya na akala nila na siya ay peke. At sa isang dismayadong ekspresyon, sinabi nilang nabigo sila sa sorpresang ito at sinabi kay Sang-woo na hindi sila ang gumagawa ng karahasang ito. Biglang lumitaw si Shin Junyang nang wala sa oras at sinabi kay Sang-woo na sinusubukan nilang hulihin ang mga peking clone. Nagulat si Sang-woo, at sinasabi kung paano niya nalaman ang isang invisibility skill, pero bumalik siya sa sinabi niya at nagtanong kung bakit niya ginagawa ito. Isinalaysay ni Junyang na ito ang kanyang paghingi ng tawad sa lahat ng kanyang maling nagawa, pero alam niyang ang simpleng kabutihang ito ay hindi makakapagpabago sa nakaraan. Nagtanong si Sang-woo kung paano niya pinaplano na hulihin ang mga impostor, at sinabi sa kanya ni Junyang na may inihanda siyang pain, na sinasabi na handa siyang gumawa ng pabor sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang misteryosong hunter na tinatalo ang mga halimaw na mga fishman. Ang mga peking clone ay makikitang lumalapit sa kanya at sinabihan siya kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanya na manghuli dito. Ang hunter ay nagsasaad na siya ay malayang gawin ang gusto niya, at ang mga peking clone ay nagtatanong kung ano ang kanyang ranggo. Ang hunter ay nagsasaad na kung ito ay isang F-rank hunting ground, syempre, siya ay isang F-rank hunter. Ang mga peking clone ay nagsabi kung siya ay baliw at nagtatanong sa kanya kung kilala niya kung sino siya, na sinasabi niyang siya si Sang-woo, ang isa sa tumalo sa isang A-rank hunter. Sinabi ng lalaki na lubos na kilala niya si Sang-woo, at sinabi sa kanila na alam niyang peke sila. Ang misteryosong hunter na ito ay walang iba kundi si New Moon. Fast forward sa nangyaring kaganapan kung saan makikita sa hunting ground si New Moon at ang mga peking clone na lubhang sugatan. Tumatawa ang peking clone sa kanyang kamangmangan, na sinasabi na dapat siyang gumalang sa halimaw na si Sang-woo. At nang biglang, isang sinag ng liwanag ang nakita sa likod ng mga peking clone, at sinabi sa kanya ni New Moon na tumingin, na sinasabi na narito ang totoong Sang-woo. Si Sang-woo, na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata, ay nagtanong kung siya ba ang dumudungis sa kanyang pangalan. Dinampot ni Junyang ang isang bag at napagtanto na tiyak na itinatago niya ang mga kagamitan sa loob, at ang pagbabago ay maingat na ginagawa sa loob ng hunting ground. Ibinuhos ni Sang-woo ang laman ng bag at nakakita ng headpiece na mukhang pamilyar na pamilyar. Ito ay mula sa hunter na na-interview sa ahensya ni Mr. Kang bago pa siya, at ito ay mayroon ding kakayahan sa pagkuklo na halos katulad kay Sang-woo. Siya pala ay si Kim Dong-yun, isang D-rank hunter na may illusion clone skill. Sinigawan niya si Sang-woo at inamin na siya ang impostor at sinabi niya kay Sang-woo na kung hindi dahil sa kanya, hindi siya magiging ganito kalungkot. Hindi makayanan ni Sang-woo ang lahat ng mga ginawa niya at ibinato sa kanya ang kanyang headpiece at espada, at sinasabi na kailangan niya ang mga ito upang depensahan ang kanyang sarili sa kanyang matatanggap. Isinuot ng impostor ang kanyang headpiece at hinawakan ang kanyang espada at umatake kay Sang-woo, pero madaling napigilan ito ni Sang-woo. Makikita si Junyang na nagpapasalamat kay New Moon para sa kanyang pakikipagtulungan sa paghahanap sa mga peking clone, at makikita rin na nagkaroon siya ng malalim na sugat laban sa mga impostor. Sinabi niya kay Junyang na ang hunter ay gumagamit ng isang diskarte ng pinagsama-sama niyang mga clone, gamit ang mga ito bilang mga distractions upang makagawa ng mga sorpresang pag-atake. Ngunit syempre, sinabi niya na hindi gagana ang isang bagay na ganoon kay Sang-woo.
Pumalik sa labanan, ginamit ni Sangwoo ang kanyang mga bagong kasanayan upang ganap na ma-neutralize ang pag-atake ng impostor at nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa mukha nito, na naging dahilan upang ito ay lumipad sa isang puno. Sinabihan siya ni Sangwoo na tumayo na sinasabing hindi pa ito tapos, at ang impostor, na nanginginig sa sakit, ay nagsasabing hindi siya susuko, na sinasabi na nakasanayan na niya na siya ay minamaliit. Lumipat sa isang pagpapaliwanag kung paano ang kanyang kakayahan sa pagkuklon ay hindi tulad ng kay Sangwoo, at ito ay lumilikha lamang ng mga ilusyon at hindi tunay na mga klon. Ngunit gayunpaman, nag-training siya ng husto, ngunit sa tuwing sasali siya sa isang team at ihahayag ang kanyang kakayahan, malaki ang pag-asa ng mga miyembro sa kanya dahil sa magkatulad sila ni Sangwoo. At pagkatapos na malaman na kaya niya lamang gumawa ng mga ilusyon, itinuturing nila na parang basura siya. Ngunit isang araw, nagsuot siya ng hoodie at napagkamalan siyang si Sangwoo, at sa wakas ay nakakuha siya ng paggalang na nais niyang madama. Nalaman niya sa araw na iyon na hindi siya palaging mali sa lahat ng oras, kundi ito ay dahil lamang sa mga panghuhusga ng ibang tao. Sa totoo lang, hindi mo masisisi ang taong ito, at medyo masama ang kanyang dinanas. Gumawa ulit siya ng isang pag-atake kay Sangwoo at ipinatawag ang higit pa sa kanyang mga clone, at tinanong si Sangwoo kung alam niya ang sakit ng pagkakaroon ng isang kasanayang habang buhay na nakakatawa. Ang mga ilusyon ay sabay na umatake kay Sangwoo, ngunit binuksan ni Sangwoo ang isang subdimension, at lumabas ang kanyang clone upang harangan ang pag-atake ng tunay na katawan ng impostor. Si Junyang, nang makita ito, ay namangha at nagtatanong kung paano niya nalaman ang tunay na katawan sa napakaraming ilusyon nito. Si Sangwoo, na sinuntok muli sa mukha ang impostor, ay nagsasaad na siya ay nagkaroon na ng pagkakataon sa buhay. Isinaad ni Sangwoo na pinadalhan siya ng text message ng agency ni Mr. Kang at tanggap na siya sa ahensya, at tulad ng iba na minamaliit ang kanyang kakayahan, minamaliit din si Sangwoo sa kanyang sariling kakayahan ng iba. Patuloy siyang binubugbog ni Sangwoo hanggang sa mapulpal, at si New Moon, nang makita ang kasuklam-suklam na bagay na ito, ay nagsabing hindi na niya kaya itong panuurin at sinabihan si Junyang na aalis na siya. Ang binugbog na hunter ay nagsusumamo na huminto na si Sangwoo, at si Sangwoo ay nagpakawala ng isang huling napakalakas na suntok sa kanyang mukha, dahilan upang mapalipad siya, at umagos ang kanyang dugo sa lahat ng dako. Sinabi ni Sangwoo na inaksaya niya ang kanyang mga pagkakataon na patunayan sa kanyang sarili na mula ngayon hanggang sa hinaharap, dahil sa kanyang mga aksyon. Sa huling napaka-satisfying na suntok na iyon, nabuhayan si Sangwoo, at makikita si Junyang na nakatingin sa binugbog na impostor na may nakikiramay na ekspresyon sa mukha. Nagbiro si Sangwoo at nagtanong kung nagmumuni-muni siya, at nakakagulat, na oo ang sagot ni Shin. Si Sangwoo ay natahimik sa kanyang tugon, at si Shin, na lumingon kay Sangwoo, ay nagsabi, na pasensya na. Sinabi niya na sa oras na ito ay humihingi siya ng patawad ng maayos, at ang kanyang ginawa ay napakalubha kaysa sa ginawa ng impostor na ito. Napabuntong hininga si Sangwoo at tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Nagtanong si Junyang kung ano ang dapat nilang gawin sa peking Sangwoo na ito. Isinaad ni Sangwoo na unang lulutasin niya muna ang hindi pagkakaunawaan, at makikipag-ugnayan siya sa mga biktima para maayos ang lahat. Biglang sinabi ni Junyang na may ideya siya kung ano ang maaari nilang gawin sa kanya. Lumipat ang eksena sa hunting ground na may mga ghoul monsters, kung saan makikita ang impostor na kumukuha ng mga jewel crystal habang tumatakbo siya palayo sa mga halimaw, at umiiyak para sa tulong na mailigtas siya. Ano ang susunod na mangyayari, at ano ang gagawin ngayon ni Sangwoo?